Malaking problema ngayon ng Detroit Pistons ang injury ni Cade Cunningham matapos siyang magkaroon ng collapse lang. Nangyari ito sa simpleng banggaan laban sa Washington Wizards. Akala noong una simpleng back pain lang, pero lumabas na mas seryoso pala at kailangan niya magpahinga ng extended period. Ayon sa team, i-re-evaluate siya after 2 weeks, pero base sa average recovery ng ganitong injury sa NBA, nasa halos 3 hanggang 4 na linggo ang inaabot. Kung tatama sa average timeline, posible siyang hindi makabalik bago matapos ang regular season. Dito pumapasok ang mas malaking issue. Sa awards eligibility, sa ngayon 61 games na ang nalalaro niya pero 60 lang ang counted. Dahil kailangan ng 20 minutes minimum para ma-qualify ang isang laro. Kailangan niya umabot ng 65 games para maging eligible sa All-NBA at iba pang major awards. Ibig sabihin, kailangan pa niya makalaro ng 5 pang games. Kung hindi siya makakabalik agad, automatic disqualified siya kahit pang top 10 player pa ang performance niya sa buong season. At hindi lang awards ang nakataya. First place ngayon sa Eastern Conference ang Pistons na may 49-19 record at may 3.5 game lead laban sa Boston Celtics. Pero mahirap ang natitirang schedule nila. May mga laban pa kontra Oklahoma City, Lakers at iba pang playoff teams. Kung wala si Cade sa stretch run, pwedeng mabawasan ang lamang nila at maagawang top seed. Malaki ang impact ni Cunningham sa team. Kapag nasa court siya, elite ang offense ng Detroit. Kapag wala siya, bumabagsak ng malaki ang scoring efficiency nila. Oo, may solid defense ang Pistons at kaya nilang manalo kahit wala siya. Pero iba pa rin kapag wala ang pangunahing playmaker at leader. Ngayon, kailangan mag-step up ng buong roster. Kailangan ng next man up mentality habang hinihintay ang recovery ng kanilang superstar. Ang bottom line nakasalalay ngayon sa timeline ng paggaling ni Cade Cunningham. Ang awards race at ang tsansa ng Pistons na tapusin ang season bilang number 1 seed sa East. Kung gaano kabilis ang comeback niya, ganun din kalaki ang magiging epekto sa direksyon ng Detroit ngayong season. Samantala, nilinaw na ni Lebron ang kumakalat na balita tungkol sa posibilidad na maging bahagi siya ng ownership group para sa NBA expansion team sa Las Vegas. Ayon mismo sa kanya, hindi siya kasama sa anumang grupo na nagbibid para sa kuponan sa Las Vegas. Direkta ang sagot niya. Ibig sabihin wala siyang kinalaman sa kasalukuyang usapan tungkol sa expansion team doon. Nagsimula ang chismis dahil may ulat na ang Fenway Sports Group kung saan partner si Lebron ay kinonsidera raw na sumali sa bidding para sa bagong franchise sa Las Vegas. Pero umatras din ang FSG matapos lumabas ang balitang aabot umano sa 8 billion na halaga ng bawat expansion team. Dahil dito mas lalo naging malabo ang posibilidad na ituloy ni Lebron ang plano magkaroon ng NBA team sa ngayon. Bagamat may net worth na higit 1.4 billion si Lebron, malinaw na kung papasok siya sa pagmamayari ng isang NBA franchise, kailangan niya ng solid na grupo ng investors. Hindi biro ang halaga ng expansion fee at mukhang hindi pa ito ang tamang timing para sa kanya. Sa ngayon, ito pa rin ang direksyon ng NBA Board of Governors tungkol sa expansion. Inaasahang magkakaroon ng formal na desisyon sa 2026 at posibleng magsimula ang mga bagong kuponan sa 2028-29 season. Mataas ang tsansa ng Las Vegas bilang expansion site. Bukod dito, kasama rin ang Seattle sa mga pangunahing kandidatong lungsod para sa 2 bagong prangkisa. Sa Las Vegas, kompleto na halos ang presensya ng major sports leagues. May NFL team ng Las Vegas Raiders, NHL team na Vegas Golden Knights, at WNBA team na Las Vegas Aces. May MLB team din na nakatakdang lumipat doon. Bukod pa rito, taon-taon ginaganap sa Vegas ang NBA Summer League at tinarayo ng libo-libong fans. Hindi rin bago kay Lebron ang mundo ng sports ownership. Sa pamamagitan ng FSG, may bahagi siya sa mga kilalang prangkisa tulad ng Boston Red Sox, Liverpool FC, RFK Racing at New England Sports Network. Noong 2021, naging official na partner si Lebron at ang kanyang business partner na si Maverick Carter sa FSG. Pero sa ngayon mukhang nakahold muna ang pangarap niyang magkaroon ng sariling NBA franchise lalo na tumatras ang grupo sa napakataas ng presyo ng expansion. Sa madaling salita, wala si Lebron sa Las Vegas expansion bid ngayon. At habang tuloy ang usapan ng NBA tungkol sa expansion, mukhang mananatiling chismis muna ang ideya na magkaroon siya ng sariling koponan sa liga.